Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge dyan. Okay guys, ito yung huling battle na re-reviewin natin sa bracket A. So yun, you can check it. The first 3 battles dito sa bracket A were uploaded na sa channel natin. At ngayon, ito na yung huli. At ito yung battle ni Aklas versus J. Lem. So, si J. Lem, first time ko siyang mapapanood. Then, si Aklas naman, tignan natin kung paano bumattle ang isang Aklas bago siya mag-champion. 'Di ba? So, yun. Kasi, yung mga battles na nare-review ko or na-review ko kay Aklas, ano na siya nun eh. Mga kampiyon na siya nun eh. Laban niya kay Tweng. 'Di ba? Hindi ko lang sure kung yung laban ni Price Tag, laban niya kay Price Tag, champion na siya noon. Hindi ko lang sure. Pero feeling ko yun yung talo niya eh. 'Di ba? And hindi ko lang alam ko, hindi ko pa nare-review yun eh. 'Di ba? So yun, proceed tayo. Ito yung last battle na re-review natin dito sa bracket A. Aklas vs J-Lem. Umpisa na natin to. At feeling ko ito rin yung pinakamatagal so far. 27 minutes. Sige, go. Yo, unang banat kay J-Lem mo, pakinggan. Game. Yo! Malamang! Ang gago na to, pagkatalo ko, ang anggulong kukunin sa laban na to. Pero malas mo. Di mo alam pagkatao ko, kaya salamat sa'yo, ikaw ang unang nagbigay ng pagkapanalo ko. Kaya Aklas, huwag ka masyadong mayabang. Kung sa pagkatalo ka babase, doon ka mahihirapan. Dahil ako'y sundalong makatanghabang nasugatan, mas nag-iibayo ang tapang. Hoy pilit, wasak ang bulok mo na gimmick. Huwag mo nang pilit isingit ang laos mo na hirit o pilit ipilit ang alikabok sa panaginip. Para ang isip ay di na uminit sa iyong mga hirit ay tila di na mabwisit. Ikaw ay tila hinog lang sa pilit. Mahal na sigarilyo ngayon mga tol, kaya huwag kayong magtaka kung pumatol ako sa pilit. Okay. Ikaw ay ipit sa ihip ng bingit ng kamatayan, huwag ka nang sumalag. Sa aking paglapag sa unang palapag, ikay padibag sa aking palibag, huwag ka nang pumalag. Para kang pinentang dilag. Kaya kitang patulugin kahit mata mo'y laging dilat. Kasi, adik siyang tunay. Sumali siya dito hindi dahil sa husay. Sumali siya dito dahil pagkakarinig niya sa liga, siya buhay. Ano ba to? Nakakaloko, talagang nakakabato. At sobrang adik nito, kala niya pang adik din yung kantang Pusong Bato. At kapag siya'y batong-bato, hinahanap niya si Totoy Bato. At kapag walang-wala na nakikipagbato-bato, pik kay Darna ang matalo, hindi makakagamit ng bato. Hoy, adik! Bakit pati wigs nilalagay mo sa medyas mo, mataguan lang si Arik? Bad trip! Ang damot mo, tanga! Dapat nga magpasalamat ka sa paggamit mo sa kanya. Dahil wala ka namang kwenta, kung naging madamot lang siya, malamang matagal ka nang wala sa liga, tangina ka! Kaya ang insultong pinupunto ko, dapat naintindihan ninyo na pag nagrarap, gumagamit to, at para magkarap na ko, gumagamit ng nagrarap ito. Ang pangit ng galawan mo, huwag ka na mag-ak, last na to. Kaya Aklas, atras, atlas, Aklas, huwag ka na mag-aklas, ano? Di mo kayang buhatin mundo ng grupo mo, di kasi Atlas na ko, kung alimawan lang masalimaw ako. Ituring nyo akong S, kasi ako ang tatapos sa A.
Aklas na to! Unang round pa lang, tiyak ko na hindi ka na magtatagal. Hindi na para paggamitan ng barel o kutsilyo para ikaw ay mamatay. Kasi mas astig pa ako sa kakosa ko na siga ng baras. Aklas sa sobra kong lakas, buto mo ay durog hanggang ito ay magkalas. Patay ka na, hindi ka na magtatagal. Kasi mas pinili mo na lang na sa sarili magsakal. Kung matalino ka, nagets mo ang mga lines at bawat bars nito. Na pag nirampol ko pangalan mo, yun ang papatay sa'yo. Tang ina mo, adik. Ay! Gusto mo ito naman? Okay. Yung bali-baliktaran, aklas, sakal, lakas. Ayun, yung nameplay ang yung pinakamagandang naging bala ni Jaylem doon. Pero kita nyo naman yung kung paano ko siya napanood, nakita nyo yung reaction ko doon. Plain, 'di ba? Plain siya, and sa tingin ko kasi yung mga ginamit ni Jaylem na angulo or mga references is hindi ganon kabigat. Kumbaga, hindi enough yun para masugatan mo ang isang aklas. Although may laro ka doon, may nameplay, 'di ba? May multis, 'di ba? Kitang-kita yung multis eh. May pagka nga si Jaylem eh. Para sa akin may pagka M-Zite. Ganun siya mag-perform, ganun siya mag-deliver, may pagka M-Zite. Sa akin lang naman. Ano pa? Ayun, multis. Pero ang pinaka-highlight dito, props dun sa nameplay. Props dun. Pero hindi ko hindi ko i-discredit 'yon. Maganda 'yon, magandang yun. Creative 'yon para sa akin. Even syempre nilalagay ko yung sarili ko sa time na to. So syempre that time wala pang moth na yun nga, nagbabaliktad, nagdi-nameplay or mga ganon. So para sa akin okay yun eh. Okay na na arsenal yun. Ang gandang magandang bala yon na nakalagay dito sa round niya. Pero para sa akin, hindi rin siya ganon naging nakatulong. 'Di ba? Okay 'yon. Okay yung nameplay, pero hindi siya nakatulong ng sobra. Nakatulong lang siya pang balanse ng round ni Jaylem kasi ineffective na siya eh. Hindi na ganoon kalakas yung mga ginamit niyang angulo, mga references, and then nameplay came. That nameplay came, and ayun, kahit papaano umangat ng konti. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na pambalanse yung naging act ni Jaylem dun sa niya, sa mga bara na yun. So yun, not enough, I think not enough para masugatan mo yung isang aklas. Pero di pa natin napapakinggan yung aklas dito, kaya pakinggan natin muna. Unang banat kay Aklas, 2 minuto, pakinggan. Yo, Manila! Aminado naman ako'y adik. Pero hindi ako nagtatago ng wit sa medyas dahil lagi kong kasindihan si Arik. Mo, buraot ka lang ng damo. Eto, ang unang laban at assignment ko ngayong taon. Eto, sa isa buhay tournament ang una kong ibabaon! Ano? Takot ka, no? Siyempre, hindi totoo yun. Ano pa yung mga sinabi mo? Lahat ng mga sinabi mo, pawang hindi katotohanan. Yan ay malabong linya. Parang axis. Lahat ng mga nakolekta mong impormasyon, lahat yan, konkretong chismis. 6 na buwan ako nawala. Kaya ako'y uhaw na uhaw at gutom na gutom. Kaya ako sino unang babangga. Tiyak, gagawin chibog kanyang laman at sa kanyang dugo iinom. Hoy! Ipapaalala ko lang sa'yo, Utoy! Ito'y digmaan ng mga halimaw. Dito hindi ka kasali. Prutas na hilaw. Kaya, huwag ka nang umasa pa na uusad ka pa sa susunod na baitang. Dahil sa liit mong yan, di ka pwede maging heavyweight, kulang ka sa timbang. Kaya uwi! 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 Maraming salamat na lang sa iyong pagsali! Dahil kahit pa paano nagkaroon ako ng laban kahit
bonus round! Alam mo ba, sa pagpili pa lang ng alias, halatang hindi na kita kalibel. JLM, tangin na walang angas, stereotype nakakabobo, parang tukel. Ako, kakaiba at maangas, kaya bagay lang sa akin ng alias na aklas, pang class A game. Ikaw, tungaw, huwag ka mag-rap, dapat name mo J-Lame. Wak J-Lame. Okay. Alam mo na yung suot-suot mong estilo ay marami nang gumagamit at makikita mo sa tabi-tabi. Sa mga tuwid, alam mo marami kayong nagpapagalingan tumae. Ngayong gabi, ang kamay ko magsisilbing almires habang ikaw ay luya. Total mukha ka namang luya, kaya walang habag kitang dudurugin. At wala nang pali-paliwanag! Wala nang pali-paliwanag! Sa tinatawag mong liwanag kita sisilawin! Sunod, ilalagay ka sa loob ng triangulong puntod! Isiselo ng semento sa dilim, ika'y bubulagin! Ayan! Ang aking bating panimula! Tang-ina ka, ito pa pambulaga para ikay bumulagtat bumulakda! Putang ina mo talaga! Bansot na hipokrito! Hindi ka nakakasindak! Tatabak-tapakan ko lang ang prinsipyo at pagkatao mo kagaya ng sahig! Total, ni sa isip, realidad at panaginip, hindi mo kayang maghatid ng panganib. Pero kahit pa paano, magiging mabait naman ako sa'yo, pare. Hindi ko itadama yung syota mo! Natural lang yon dahil wala ka naman syota, gago! Eto ba? Narinig ko sa mga parokyano mo sa San Mateo, 2 taon at kalahati ka na raw sa kolehiyo, JLM. Nox! 2 taon at kalahati ka nang hindi makaalis sa person! At kung tulingang nag-aaral ka sa mataas na pamantasan, dapat ang iyong mga linya hindi mo nakakaligtaan. Kaso hindi, madalas mo itong makalimutan, tulad ng pagsisipilyo at paglilinis ng sarili mong katawan. Sa harap ng mga kasama mong taga Rizal, gugulpihin kita na walang mintis hanggang maubos ang aking pawis. Mga taga Rizal, huwag kayong magagalit o mainis. Inaalis ko lang sa inyong bayong ang bulok na kamatis. Ano? Baka nakakalimutan mo. Wala kang may pagmamalaki dito. Maliit na tao. Bansot! Magaya ka ng dati kong kagrupong si Libs. Supot! Okay. Okay, sige. Bigyan ko ng ano to. Bigyan ko ng maayos na hatol to. Unang-una aklas to. Pero sa I think 2 category lang lumamang si aklas. Okay? Breakdown natin sa sulat. Sulat muna. In terms of writtens, parehas silang hindi naging ganon kabigat yung mga suntok. Hindi naging ganon ka-effective yung mga angulo at references. Same, aklas at JLM. Parehas sila. Pero ang pinagkaiba lang yung performance. Sa performance ni JLM, makikita mo from start to finish, sobrang flat ng performance niya. Kung paano niya inumpisahan yon, nag-umpisa siya sa mababa, tinapos niya ng mababa. Si Aklas, iba yung composure, iba yung conviction, iba yung delivery, iba yung performance. So, sa performance, nakuha ni Aklas. Kaya ang boto ko, Aklas yun. Pero, yun nga, in terms of writtens, tabla sila doon. Pareha silang walang gaanong kabibigat na haymakers, na punchlines, hindi naging maayos yung mga setup. Para sa akin lang naman. Tapos, tie sila doon. Pareha silang hindi naka-A-game doon. Pero, in terms of performance at delivery, yun yung 2 category na sinasabi ko. In terms of that categories, makikita mo doon na lamang si Aklas doon. The way he delivered those lines, nagiging effective even hindi ganun kabigat.
'Diba? So ganun eh. Tapos yung conviction ni Aklas, yung stage presence niya, yung energy and performance level, ibang-iba compare kay Jaylem. So I think that's it. Yun lang yung masasabi ko doon. Aklas, nakuha niya to sa ganong kategory, performance at delivery. Sa content, tabla sila doon. Okay? Aklas yun, 8-7. Ganun lang. Pahingan, laban to, isa buhay. Mga linya ko, daig pa ang Makata na nagkasabing siya yung Jose Rizal na nagpa-semical. Gago di ako umaalis sa person, tanga, dahil gusto kong magmasteral. Tangina, sigaw ng uwi, halatado namang mamang pagod. Tangina mo, bago ka mag-angas, tanggalin mo muna yung kaba mo bago ka tawaging mamang takot. Pero tama na, wala kang henyong taludtod. Bakla ka, hindi mo kasing tapang si Pedro Calungsod. Kasi real talk, nung huling ahon, tong dayok-dok, muntik di makabangon na tuluyang masubsob. At doon sa dibdib niya, naramdaman niya ang pagsulpot ng kakaiba na tugtog. Umangat yung temper ni price tag, doon siya nalugmok, muntik na siyang mabugbog. Yung tipong putok kada suntok at yung dibdib lintik gusto nang mapulbos. Sayang, doon ka na sana magkakaroon ng asma dahil pagugulungin ka niya na parang carpet. Kaso nakapagtago ka sa likod ni Plasma habang si Plasma na bad trip sa bad breath. Yun na sanang yung karma, lintik ka, pakshit. Dun sana ikaw ay basag na langya ka kung di ka nasalo ni target. Kaya ang ipinagtataka ko kung paano to magiging barumbado ng kalawakan kung simpleng panda kinakabahan to. Dapat tinatak mo sa isip mo na hindi ka po pwedeng maging barumbado ng kalawakan hanggat di mo kayang labanan yung kapang nararamdaman mo. Kasi sa laban yung bayag mo laging umaatras. Dapat dinagdagan ng B ang pangalan mong Aklas. Baklas. Kasi katumbahis mo ay maraming bayot. Ang tawag doon baklas. Pero okay lang naman maging baklatol eh. That's not a big deal. Huwag mo lang sobrang tol, that is a bad thing. Yung tipong pupunta ka ng sabungan na naka-stocking, next timing. Eh kaya ka lang naman pumunta ng sabungan kasi kala mo may nag-iispadahang tite nung narinig mo yung fighting. Okay. Baklas! Bakit tambay ka sa pool? Para ano? Makakita ng machong nagba-backstroke? Eh kaya mo lang naman nahiligan yung ipis kasi kala mo kapiraso ng titi yung cockroach. Hoy! You are small brain mammal. Walang isip. And also, you are a beautiful brown butterfly. Baklang ipis. Siya ay laging puwisit dahil wala siyang pag-ibig kahit paborito niyang banda, Agibis. Kung si Righteous One, pag namatay, caterpillar ang next life, ikaw na manipis. Pero tama ng patawa. Oras na para pasukuin tong gago na to. Dahil sa kanya, alam nyo ba na malubha yung inis ko? Dahil sa pagiging hip-hop, hindi tunay to, yan ay nalaman ko. Kasi rockers to. Mahilig kasi siyang gumamit ng bato. At sana alam mo na yung mga katulad mo dito, uubusin ko kasi panggap ka lang. Habang ako pang Luni Bangdelo, ikaw panggap ka lang. Punyeta, sa iyong mabahong bodega, ito ang aking bagong sorpresa, pero teka. Bakit mabaho? Nagtay ka? Tila ka ba doon? Nagkapi ka? Kung ikaw ay matalo, huwag magtaka kasi alam ko na lalong ikaw ay tanga, yung katulad ng tao nakakapi ka. Ako'y makikilala na bago wala nang iba. Halimaw na ako kasi gabi na. Huwag ka magtago pare, huli na tatapusin kinat na lamunin kitang inakautot pa. Time. Dahil, para mabanat kay Aklas. Props dun sa rhyming skills niya. Sabi ko kanina sa round 1, may pagka-M-Zite siya eh. 'Di ba? Yung pagiging agresibo, tsaka yung rhyming may pagka M-side. Pero kaya ako pa to gustong sabihin eh. May ano rin, may glimpse of Looney rin siya eh. At some point, no? May mga times na naririnig ko si Looney sa kanya instead of M-side. May mga times naman na naririnig ko si M-side kaysa kay Looney. Ganon yung ano, ganon siya mag-deliver si Jaylem. Pero, yun nga, nasa delivery na tayo. Baka sabihin nyo, akala ko ba lamang si Aklas sa delivery, pero bakit? Okay, naigets ko kayo. Ito nga yung pero dun sa
round 2 ni JLem eh. Okay yung delivery. May pagka Emzite, may pagka Luns yung multis. Then yung at some point naririnig ko si Emzite nga sa mga delivery niya. Ganun ko siya nakikita. Ganun ko siya naririnig. Pero ito yung pero. Kung yung kay Aklas, sabi ko okay yung delivery nun kasi nadi-deliver niya ng mas mabigat yung mga linya na para sa akin hindi naman ganun kalakas, 'di ba? Sabi ko yun kanina sa round 1 na sobrang ang pinaka nagdala sa round 1 ni Aklas is yung composure, yung conviction, yung performance level, yung stage presence, tsaka yung delivery. Okay, props doon. Kay JLem naman sa round 2, props sa delivery niya, pero papasok pa rin tayo sa bigat ng sulat. Okay? Okay yung delivery, no doubt. Hindi ko i-disregard yun. Props, solid yun. Mas gusto ko yung delivery ni JLem dito compare sa round 1. Pero, still, plain. Yung round 1 ni JLem na sabi ko nga, nag-start siya ng mababa, tinapos niya ng mababa. Ganun din yung round 2. Nag-start siya ng mababa, tinapos niya rin ng mababa. Umaangat ng konti dahil sa delivery. Umaangat ng konti sa delivery. Pero yung bigat, wala. So, okay yung mga wordplay niya doon na maraming aklas, baklas. Pero I think hindi talaga enough eh. Kulang. Andun na si JLem sa maayos na delivery, andun na si JLem sa maayos na performance, pero yung effectivity ng linya, yun yung wala eh. Okay, so round 2 ni Aklas, pakinggan natin. Kanina ka pa puro ipis. Kung galit ka sa kanila, huwag mo ibigay sa akin ang iyong inis. Ayan na ba? Ang bunga na mulong buwang wala kang laban? Ayan na rin ba? Ang iyong panglabang isinulat sa loob ng 3 buwan? Pwes, lahat yan basura! Kaya baliwala ang iyong pinaghirapan! Kagaya na nagawa mo nung abagi bumagsak sa basurahan! Meron pa kayong nalalaman ng recycle clothing? Nakaw naman lahat ng design nyo! Nasaan dyan ang sining? Kaya ngayong zoning, yung mga damit nyong daladala na nakalatag sa mesa, yan mismo ang ibubusal ko sa bibig mo at sa mga kapanalig mo! Ngayong kaumastang malakas, ang kaharap mo si Aklas, halos maikot ko na ang Pinas para sa pakikipaglaban. Ikaw, ano ang narating mo? Ang naikot mo lang San Mateo at Montalban! Saksi ang minamahal kong halawakan at ang mga nilalang na alipin ang pangalan sa ibabaw ng kahoy na entabladong ito. Walang humpay kitang ipapahiya. Makinig kayo. Ito'y totoo. Hindi sabi-sabi. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka lumaki. Kasi nung bata ka pa habang natutulog ka, nahakbangan kita. Pagtapos kong tsatsahin sa bunganga ang iyong ina. Putang ina, kinikilig ako. Namimiss ko yung poki ng nanay mo! Alam mo, Tol, kung meron ng quality control, hindi ka kasama dito. Alam mo, ang aking tinutukoy, pulpol. Palibasa, ikaw ay taong nalason sa programa ng telebisyon. Kaya ganyan ang iyong imahinasyon. Merong limitasyon. Kaya ganyang rhyme scheme lang ang kaya mong gawin. Palpak! Ang utak mo naman, hangin. Pero malamang, hindi mo ito pansin kahit nakayakap na sa iyong paningin. Dahil bulag ka! Wala kang nag-iibang nakikita kundi itim at dilim. Kaya huwag kang umaasta ditong matalas na patalim. Boy! Potatoy ka lang sa Rizal! Alam ko ang iyong gintong lihim! Tapos, kapos ka pa sa importanteng abilidad! Wala ka na magagawa! Ako ang dago sa iyong nilalakarang realidad! Kaya kung ikaw ang unang harang para makuha ko ang 100,000, hindi magiging sakit sa ulo yon. Napakaraming solusyon. Plakado ko na. Dapa ka, bigo ka sa iyong misyon. At
Sa palagay ko pare, dapat sa 2x2 ka sumali. Bagay kayo ni Abra magkampi. Total, kayo'y magsinlaki. Tapos, parehas din kayo ng tindig at karisma. Nak ng puta, piling gwapo ka. Tangina mo ka. Kung nasa Senado tayo, ikaw si Senator 1.5 year. Bansot! 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 Uwi! Iba yung karisma ni ano eh. Iba yung karisma ni Aklas talaga mag-perform eh. Ewan ko kung napansin nyo ha, pero hindi, may mga instances na hindi nagra-rhyme si Aklas pero hindi masakit sa tenga pakinggan. Ewan ko kung napansin nyo yun, pero ako, ang daming beses, no? Ang daming beses ko na nakita yun, napakinggan yun kay Aklas. Pero hindi ko nga lang, hindi ko pinutol yung performance ni Aklas kasi even hindi siya nagra-rhyme, sabi ko, ito si Aklas kasi, ano to eh, unorthodox to eh. Dinadala niya talaga sa delivery and sobrang laking impact ng delivery niya na, yun nga, kahit hindi nagra-rhyme yung mga iba niya sinasabi, ang atake kasi ni Aklas is imagery eh. Imagery yun na, parang, nabivisualize ko na yung gusto ko sabihin pero hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Yun nga, more yung atake kasi ni Aklas more on imagery. Kumbaga, siniset ni Aklas na mag-imagine tayo kaysa pakinggan nyo yung next na linya kung magka-rhyme o hindi. Gets nyo ba? Gets nyo? Sana na-gets nyo yun. Kasi most of the time or sa mga battle MC ngayon, andun na sa andun na tayo sa ano kayang i-rhyme niya sa ganito? Ano kayang i-rhyme niya sa, sabi natin, zoning? Ano kayang i-rhyme niya sa zoning? Andun na di ba? Mag-iisip yung tao na i-rhyme niya ba yung zoning sa, di ba? Marami. Pero si Aklas kasi iba. Hindi niya pinapaisip yung tao sa ganun. 'Di ba? Imagery. Kumbaga, may sa isang linya, merong mabubuong concept. Syempre, madadigest yun ng crowd. Iisipin ng crowd na ano yung next na kwento. Hanggang sa hindi na namamalayan ng crowd na na hindi pala magka-rhyme yun. Unless hihimayin mo siya. 'Di ba? Nabubuo yung imagery sa sa utak ng tao na parang regardless na para sa amin 'di ba? Regardless kung magka-rhyme ba yan o hindi, basta yung imagery is na-built, nabuo. Kaya ngayon nga sabi ko nga sa inyo, may ibang linya si Aklas dito na hindi magkaka-rhyme. Pero ayun nga, hindi ko pinutol kasi okay yung dating Okay yung dating, okay yung image na nabuo na ay tama siya dun proceed. Iba naman. Ganun Ganun siya. So, ganun umatake yung Aklas para sa akin. So, para sa akin, nakuha pa rin ni Aklas yun in terms of performance pa rin. And the structure of round 2, kakaiba yun para sa akin. Hindi ko nakita yun sa round 1. Sa round 1, more on delivery talaga yung napansin ko. Pero pagdating sa round 2, more on imagery yung atake niya dito. And para sa akin, sobrang effective nun. Kay Jelem, props. Nakulangan man ako sa mga preferences at sa references at sa mga punto. Pero yung linis ng delivery, yung rhyme schemes nandun na. Kulang lang talaga sa sa creativity, sa punches. Yun lang kulang si JLM. Pero so far, kailangan mamili and sa tingin ko, I'll go with Aklas. 8-7 pa rin na score to para sa akin. Hindi naman siya ganun kalakas. Hindi naman siya ganun kalayo yung agwat. Pares namang malakas at some point. Pero hindi yun yung lakas na hinahanap ko. Kumbaga, malakas yung performance sa JLM. Yes, malakas. Maganda yung maganda yung sulat maganda yung delivery, malinis Pero kulang naman sa bigat at sa effective na angulo at
references. Malakas yung Aklas in terms of delivery performance. Yun, ganun siya. So round 1 and 2 Aklas para sa akin. Mas nangibabaw si Aklas dito sa first 2 rounds ha. I'm talking about first 2 rounds. Nakita kong mas lumamang si Aklas dito sa stage presence, sa structure ng sulat, sa imagery, kung paano siya umatake. Then kay JLM na 1 and 2 halos magkaparehas eh. Ayun. Round 3, pakinggan natin. Tangina mo, yung mga banat mo parang nalugi sa sakla. Hindi nanay ko yung tinira mo, gago, yun yung kapatid kong bakla. Yo! Ang kapal na mukha mong umarap sa camera, loko nga ba nang iyong tutsang? Ngayon, harapin mo ang aking katakot-takot na katsang. Dadali mo habang buhay hanggang ang iyong hiningay malagutan. Dahil sa aking pagkapang sa unang baitang kahit sabihing badyan, sa nadama mo ang badyang na unang humadlang sa akin sa isa buhay ay malubang uhugutan ko ng tadyang. Ha? Hoy! Baho! Bakit mga sagot mo sa tanong ko? Tae! Answer sheet! Tapusin daw kita, hiling nila, pastor please! Ako'y masterpiece, tawag ka sa akin, packer sheet. Kaya ko sumabay sa fastest beat dahil obra ko'y masterpiece. Sa akin no one who can beat, try to ask your priest. Kaya natapakan kita ng hindi sadya, and now say please, and that was sick. Kasi isa ka lang malaking buong tae. One whole shit. One whole shit. Pero aking narinig nung siya ay nang lamig. Sinusubukan niyang patayin sarili niya gamit ang pag-amoy sa sarili niyang hininga. Talagang nakakapika. Kasama niya mga insekto at iba pa. Habang nanginginig sa lumang silid at ang dibdib ay kay lakas na ng pintig. Sa kasawiang palad, sa hininga niya, nakaligtas siya. Sa'yo ako'y bilib. Kaso bad breath ka, di ka na po pwedeng umimik. Sa sobrang bango ng hininga mo, wala ka ni isang bukang bibig. Oo, bad breath ka at yan ay wala ng lunas kahit tanong mo man kay Toldok. Ako magpapahinto sa paglinya ng mga linya mo, ituring mo ako na Toldok. Kahit anong katok, walang laman ng tok-tok. Hoy, bok! Di ka na magkakaroon ng chicks na matino dahil si Philip ka lang. Mananatiling pampokpok. Ang hirap sa'yo, may syota ka na napokpok, kung may karanggin ka pa, hayop ka. Okay lang sana kung sa babae ka, so bakit sa bayot pa, salot ka. Kaya yung mga estilo mong ganyan, dapat mo nang tanggalin. King inan to, nagjajakol para malibugan, tinitignan niya ng palihim yung puwet niya sa salamin. Panak! Ang dugyot mo talaga! Oo, bilang Aklas idol ng iba, pero bilang Philip, kadiri ka! Sa akin sisiw ka lang ang higi sa chick. Mga banat mo tol ay ubod ng jeep. Sigaw na sigaw para magbukas ang deep. Pwes di mo ko manililang sa iyong pang-adik na trip. Ibang klase ako, parang si Vice, umiskora ng G's. Tangina dis, ako aeroplano na shit, habang ikaw ay jeep. Nanood siya ng Deal or No Deal, hindi dahil sa beep. Nanood siya ng Deal or No Deal kasi kala niya yung briefcase lagayan ng brief. Ang tanga mo! Dahil dyan nalaman kong hindi ka malalim. Meron ka lang imahinasyon na pang-adik. Ako malalim pa ako sa gabi, kaya ako ay mapanganib. Sobrang lalim ko, malunod sa akin kapag sinisid ako na kahit sino mang rebelde na balakid. Dahil ako'y nagsusulat kahit langon ako sa weeds o kaya sa kala. Makulay ang dating, daig pa ang sagala. Ang utak gumagana sa protina ay sagana, pero sa kana ako gagala pagdala ko na ang dilang pinagpala. Para kahit merong gera sa kalsada makagala, kahit walang dala-dalang bala. Para di makaabara ang pabara-barang-bara sa dala kong barakong pambara na bara. Ayos yung mga multis, no? Kaya gawin na katangian ko. Yung mga ulti-metaphor o multi-syllable ko. Kaya malabo mo makita ang dulo dahil nahubog ang kalawakan ko. Di pa umaangat, lupog na to dahil nahulog ka sa kalaliman ko. Sira na ulo mo at ang lahat walang labis malalaman to. Dahil ultimo papel na babaliw pag lapis na hawakan ko. Oo, sa pagkasalita mabilis ka pero wala tadong bakla. Pass but walk gay. Kaya habang nag-inhale, exhale, do your last pray cause I'm the one who can block your driveway. Sa isa buhay, turin niyo ang kalsada. Lahat ang dadaan sa akin, mamamatay. Killer highway. Kaya mali ka. Sa liga, hindi ka pa pwedeng maging pader, Aklas.
Kasi kapag dinagdagan ng B o kaya pag dinagdagan ng wall yung pangalan mo, ang lalabas parang holiday lang. Wala, class. Ikaw ay hestas na may halong mudas barabas. Hindi ka malakas, wasak ka sa dilang matatas. Kaya sa wakas, ito na ang wakas. At last ngayon, punit na ang aklat at ang propesiya ni Aklas. At isa pa, sa bawal para ka lang lumutang na lubot. Di mo pa ako kailangan ng lubos, kaya tapos ka sa aking multi na tagos. Aklas, bawi ka na lang next time galing sa aking puso na taos. Goodbye from Rizal. Mi ultimo adios. Rizal Hemio. Time. Uling banat kay Klaso, 2 minuto. Yun. Props talaga sa multis. Diba? Naririnig ko talaga sa kanya si MZ at si Loons. So, shoutout kay JLM. Sayang, nasang ka na. Hindi ka na bumabattle. Sayang eh. Sayang si Bossing JLM. Konting na lang to eh. Hahasain na lang to in terms of, or kailangan na lang niya mag-isip ng mas effective na angulo. Diba? Yun lang yung kailangan ni JLM. Maayos na setup, maayos na angulo, maayos na reference, or yun lang talaga kailangan niya. Tapos sabayan niya ng ganitong performance, yung ganitong mga multis, yung di ko alam, speed rap pa yun, pero ang bilis niya mag-perform eh. Diba? So yun lang eh. Dadagdagan lang talaga ni JLM yung arsenals niya. Unstoppable na. Pero what's done is done. As always, wala tayong magagawa sa ganung nangyari. It was 12 years ago. So that's it. Para sa akin, andun na yung performance ni JLM. Kulang lang talaga sa mabigat na suntok, creativity, effectivity, punchline, haymaker, maayos na setup. Props sa multis, okay yon, but multis was not enough. Okay? Punto nga, actually sa punto medyo hinahanapan ko rin. So yun. Aklas tayo, round 3. Subuhin. Wala ba kayo napapansin? Ang dami mo sinasabi, puro addict, pilit, shit, ipis, bad breath. Mula round 1, round 2, round 3 mo, paulit-ulit ang sinasabi mo. Kaya paano ka mahahawat ng boto sa hurado kung ganyan ang bukas ng bibig mo? Lahat ng mga binigkas mo, nasabi na yan sa akin noon. Wala ka bang bago? O, makupad ka lang talaga kahit hindi ka pagong. Pakinggan mo. Sa akin mo pa sinalang yung mga punchlines mo kasing tigas ng bato. Lusaw yan, walang isang gulong yan. Sa parapernalya ko. Kahit solid o sick ang rhymes mo, kagaya ni Max Ford na wannabe loony, Neo Aspelit lang katapat mo! Boards! 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 2030 na! Puro ka pa rin pagpapalakak! Mandirigma ka, hindi ka komedyante! Laos na ang ganyang klase ng gimmick kagaya ni Yoyoy Villame! At lilinawin ko lang, mali! Mali ang pangalan ng grupo mong Music Henyo. Dahil lahat ng mga kanta nyo, kagaya nyo, walang bilang, kaya dapat Music Zero! Sino ka ba sa eksena? Nagiging hip-hop ka lang naman kapag humaharap ka sa camera. At hindi porket may mata ka, may karapatan ka na matahin ang laban ko kay price tag. Sa halip dapat niya umanga ka, dahil hindi niya ako kagaya. Lahat kayo sa kanya naduduwag! Ako kung apalag ako kahit kanino, hindi ako natatakot kahit sa katulad mong bagito. Galing ka lang sa minefields, tangina ka. Wala ka may pagmamalaki. Nilampaso ka ni Bochik, tagat G-Clown. Ano? Akala mo, totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ka naaabutan ng 1 taon sa liga. Ito na ang huli at pangalawang laban mo sa liga. At yung Marso, ayun na ang huling kaarawan mo. Dahil ngayong Mayo, makakatanggap ka ng dilubyo, hindi ka makakaabot ng Hunyo, pasukan! Dahil masasaraduhan ka sa labas, sa ilalim ng ulap, habang nagdidelirio at kinakain ng demonyo! Hindi may paliwanag na kastigo ng bara, aabutin mo kahit ito hindi penitensya! Tatadyakan ka ng aking talata, sasapain ka ng aking tugma, sisipain ka ng aking talingyaga,
Sa makatuwid, bugbog sarado ka sa mga napuput kong letra. Ako ang mabagsik na kawal na hindi magawang makitil at masiil. Ako si classic ng murder, death, kill. Kaya uwi! Bago pa kita ipapatay sa takot sa asul na multo. Uwi! Bago pa kita ipaghahasa sa pulang elemento. Uwi! Bago pa kita ipakatay sa higanteng engkanto. Uwi! Bago pa kita ipakain sa mga ligaw na insekto. Bakuran to ng gagampang hangin. Mali ka ng... Kaya lang. Bakuran ito ng gagambang hangin. Mali ka ng nalapagang teritoryo. Sa isang katis ko, ikay KO, 10 galamay ko. Wala kang magagawa habang sinasaputan. Tapos, puputulin ko ang paglakad mo para pag-uwi. Katulad ng uod, ikay gagapang. Kukunin ko rin ang mata mo at idodonate sa mga bulag na tutubi. At ang dugo mo naman, idodonate ko sa Red Cross ng mga surot para magkasilbi. Nandito ka sa mundo ko. Kaya ikay maging alerto sa pag-atake ng lamok, ipis, bubuyog, alitap-tap, kulitap, kuliglig, uwang, at putakte! Putangin na mo! Uwe! Bansot! Yo, flip top! Flip top, nandito. Tangina. Yung round 3 medyo hesitant ako kung kanino ko siya ibibigay. Pwede kong ibigay kay JLem or Ty. Actually, ang dami kong boto sa round 3. Pwede kong ibigay kay JLem, pwedeng ibigay kay Aklas, or pwedeng tabla. Pero 1 and 2, malinaw, Aklas yun para sa akin. So, medyo naguguluhan ako sa round 3. Alam niyo kung bakit. Kasi, si JLem sa round 3, consistent. Kung ano yung pinakita niya sa 1 and 2, yun din yung pinakita niya sa round 3. Hindi naman nag-downfall eh. Hindi naman bumaba yung performance or hindi naman pababa yung performance ni JLem. Pantay siya. Hindi pababa, hindi pataas. Kung paano niya inumpisan yung round 1, yung 2, ganun din yung pagpasok ng round 3 niya. So, nagkakatulo lang sa sulat. Pero sa structure ng sulat. Pero the performance itself, the written itself, pantay yun. Then kay Aklas, 1 and 2 malinaw sa kanya yun. Pero pagdating sa round 3 medyo lumaylay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, medyo naguguluhan ako kung paano ko siya i-scorean, kasi pwede siyang kay Aklas, pwede siyang kay JLem, or pwede siyang tabla. Kasi para sa akin bumaba yung performance ni Aklas sa round 3 eh. Bumaba yun para sa akin. Hindi naging kasing lakas ng round 3 niya yung 1 and 2 na performance niya. So, I think that should finalize our decision for that round. So, round 3 will be a tie para sa akin. So, 8-7, 8-7, then 7-7. 1 and 2 Aklas yun, pero pagdating sa round 3, tie. So, that's 21 to 23, I think. Tama ba ako? 15, 20. Tama, 23. 21 to 23. Up by 2 points lang si Aklas, pero props kay JLem kasi nagustuhan ko yung delivery niya, nagustuhan ko yung performance niya, nagustuhan ko yung mga multis niya, may pagka MZ or Looney, yun yung naririnig ko sa kanya. Pero kulang sa preferences, kulang sa effective punchline, kulang sa creativity. Kaya Aklas naman 1 and 2 para sa akin, nakuha na niya yon in terms of writtens, delivery, and performance. Yun, Aklas. Dito tayo pa rin sa Tornas vs. JLem. Ang boto, 4-1 para kay Aklas. 4-1, Aklas. Labas na yung album ko, bili kayo. Oy! Kung gusto nyo ng album sa t-shirt, lapitan nyo lang ako, may dala ako dyan. Maraming salamat mga nilalang nakasol na globo. Target, salamat nga pala, zoning. Yan, asol na globo. Sa Boy Tournament. Sa Boy Tournament, boto, binigay ko kay Aklas. Although magaganda yung mga punches na binigay niya, mas nang ibabaw lang yung mga swag ni Aklas. Round 1 and 2, pero yung round 3 binigay ko yung kay JLem. Ayan. JLem, ang galing niya. Yung suppose, binigay ko yung boto kay Aklas
Kada round siguro lumalamang siya lagi ng mga 2 points, 3 points gano'n. Kaya all 3 rounds. All 3 rounds. Yo, guys, Swags, style clothing. Yung boto ko, binigay ko kay Aklas. First round, lumamang siya Aklas. Okay naman yung multi ni Jalen, pero mas nagustuhan ko yung mga bitaw ni Aklas. Second round, ginawa akong tie kasi mas may humina yung second round ng mga linya ni Aklas. Tapos natabunan ng multi ni Jalen. Third round, binigay ko kay Aklas. Yun na yung panapos niya eh. Okay. Yo, Icarus, ako yung bumoto kay Jalen. Yung round 1, binigay ko kay Jalen. Yung round 2, binigay ko kay Aklas. Yung round 3, binis ko sa content. Mas binis naman yung bars ni Jalen. Tapos yung kay Aklas naman, maganda pa rin, pero hindi ko masyadong sinigay kung paano yung bars niya. Pero dun ako kay round 1, Jalen, round 2 plus, round 3, Jalen. Okay. Sinyo, Pampangas Finest. Binigay ko yung boto ko kay Aklas. Pero yung round 1 kay Jalen, round 2 tsaka 3 binigay ko na kay Aklas. Kasi ayoko ng maraming insekto sa bangka. Thank you. Okay, so wala tayong naging wala tayong naging kapares na boto doon. Yung kay target lang na 1, 2 binigay niya kay Aklas, then yung round 3 binigay kay Jalen. 'Di ba nga sabi ko nga sa inyo, hesitant ako eh. Doubtful ako kung paano ko siya i-judge kung bibigay ko ba yun kay Aklas, bibigay ko ba yun kay Jalen or tie. Pero ako, since nagpaliwanag tayo doon, I think better na itay yun. Yun lang. Tapos na natin yung bracket A ng 2013 Isa Buhay Tournament. Pasok na tayo sa bracket B. Tapos umpisahan na din natin siguro kagad to. Kasi ako to be honest, excited na ako sa second round ng tournament. Excited na ako sa second round. Pero yun, pahinga muna, then proceed tayo sa bracket B. Okay? Kita-kits tayo doon. Shoutout kay Jalen. Nagustuhan ko yung performance niya. Hindi siya nag-downfall talaga eh. Na-maintain niya kung paano niya inumpisahan yung battle, round 1, 2, and 3. Pero sayang kasi andun na yung performance, andun na yung delivery, pero yung sulat, 'di ba? Yung sulat dun may kulang eh. 'Di ba? So sayang. Sana ang tagal na nito, no, pero di ko alam kung babattle pa siya, pero kung nasan man siya, shout out and solid ka mag-perform. Kaya Aklas, hanggang ngayon, nangihinayin pa rin ako sa laban ni Aklas kay Shei dun sa PSP. Sayang yon kasi isang magandang kupalan sana yon na nangyari. Pero yun, it is what it is. Aklas vs. Jalen, shoutout sa inyong dalawa. Kita-kits tayo sa bracket B. Review mga kumag. Peace out.